Are you okay? Dahil natulala na si Asher, wala tong nagawa ng buhati na ako ni Reese. Nakita ko rin sa labas si Grace, ngunit pinikit ko na lang ang aking mata. Nang hina akong bigla dahil sa nangyari, idagdag pa ang kaisipang gumugulo sa puso ko. Dahil sa eksenang nangyari sa loob ng elevator, nawalan ng malay si Winnie, ngunit agad din naman tong nagising matapos niyang mahanginan sa isang silid. Maayos na ang pakiramdam nito pagising niya, ngunit si Reese at Grace na lamang ang bumunga dito matapos ng ilang minutong pagkakatulog. Kamusta? Maayos na bang pakiramdam mo? Tumango si Winnie sa tanong ni Grace bago siya maupo. Sariwa naman sa alaala niyang nangyari kaya hindi na nito kailangan magtanong pa. Pasensya na sa pag-aalala. Hindi lang kasi ako sanay sa ganong pangyayari. Tumango si Grace sa sinabi niyang iyon. Ayos lang, ang importante walang nangyaring masama sa'yo. Bumuntong hininga si Winnie bago to sumulyap kay Reese. Nagtatakan dalaga kung bakit ito narito, gayong nasabi niya ay abala siya. Subalit hindi niya na yon binuksan pa. Hindi pala ito nais magsalita dahil tila ba nawawalan siya ng gana. Hindi ka ba nahihilo? Umiling muli si Winnie sa tanong na iyon ni Grace. Pansin niyang wala si Asher sa paligid, ngunit hindi na ito nag-usisa pa. Gusto ko nang umuwi. Napabuntong hininga si Grace bago tumango. Inalalayan niyang tumayo si Winnie na maayos naman talaga ang pakiramdam. Nakasuporta naman si Reese kahit natahimik ito. Sa totoo lang naabutan ito ang nangyari kanina. Magkalapit sila Winnie at Asher nang bumukas ang pinto ng elevator. Iniisip ni Reese na baka kung hindi siya dumating may ibang mangyayari pa. Sigurado lang na maglilikain ng gulo at may ipit muli ang dalaga. Let's go? Tumango si Winnie bago buksan ni Reese ang pinto ng silid. Hinayaang mauna ang binata ng dalawa bago ito lumabas. Walang nagbibigay imik sa kanilang tatlo dahil may alitan ang dalawa. Si Winnie na may lais lang nitong manahimik. Kahit na maraming gumugulo sa isip niya. Isang oras nang may hatid sila ni Reese sa apartment. Di na nagtagal pa ang binata doon dahil lumisan na to sa paghahatid sa dalawa. Nasabi nito kay Winnie na hindi naman niya kailangan pumasok bukas kung masama ang pakiramdam niya. Ngunit sumagot ang dalaga at sinabi nito makakapasok siya dahil kaya naman na nitong magtrabaho. May nabanggit sa akin si Reese. Nakaupo ngayon si Winnie habang umiinom ng tubig. Nasa gilid niya si Grace habang nagsasalin to nang sasabihin sa kanya. Tungkol sa nangyari kanina. Alam ko, Grace. Dahil sa sagot ni Winnie, umikot siya patungong harapan nito nang may pagtataka. Anong alam mo? Alam kong di dapat ako napapalapit kay Asher. Alam ko na nakita niya kami sa ganong posisyon at mali yun. Hindi sumagot si Grace dahil yun sana ang tinutukoy niya. Alam naman na ni Winnie na mali iyon dahil kung sakaling naroon ng fiancé ni Asher, tiyak na magtatalo sila. Dapat iwasan ko na siya at huwag nang mapalapit sa kanya para wala na ring gulo. Magagawa mo bang iwasan siya kung business partner nito si Reese? Pwede ko siyang pagsabihan once na kausapin niya ako. Dediretsahin ko na to. Bumuntong hininga si Grace. Concern lang to sa kaibigan niya dahil nga may nakaraan sila ni Philip. Kung sakali mong magkakalapit silang muli, siya rin naman masasaktan. Dahil sa sinabing yun ni Winnie, di na nagawa pang sumagot ni Grace o magtanong pa. Hinayaan na muna niya ang dalaga na magpahinga hanggang sa umabot kinabukasan. Magtatrabaho ka pa rin ba? Nakanda na sa pag-alis ang dalaga nang magtanong si Grace. Wala rin naman ibang naramdaman si Winnie, kaya ayos lang sa kanya kung pumasok na siya ngayon. Oo, Grace. Nakakahiya naman kay Reese kahit na sinabi niyang wag muna akong pumasok. Ayokong abusuhin ng kabaitan niya. Kaya mo naman ba? Hindi ka ba nahihilo? Umiling si Winnie. Di naman, ayos lang ako. Uuwi din naman agad ako kung di magandang pakiramdam ko. Bumuntong hininga si Grace bago tumango sa kadahilan ng wala na itong magagawa pa. Nga pala. Bago umalis si Winnie, biglang may naalala tungkol sa paghanap ni Reese na isang volunteer teacher. Hindi ba't marunong ka sa arts? Tumango si Grace sa tanong niyang iyon. Oo, bakit? Naghahanap kasi si Reese ng volunteer teacher tuwing weekends. May art school sila about sa pagpipinta. May sarili silang malaking studio. Baka gusto mo lang sana. Hindi sumagot agad si Grace dahil kabilang sa pangalan ni Reese ang narinig niya. Ngunit gustong gusto niya ang arts noon pero hindi na niya pinursige. Mababa kasi ang sahod at di ka kilala. Hindi rin naman mababenta ang mga gawa mo.
Di naman na ni Reese talagang namumuo doon. Ang daddy niya ang nagpatayo ng studio habang siya tumutulong lamang. Baka sakaling makapag-isip ka, sabihin mo na kaagad para masabi ko sa kanya. Tumango si Grace. Sige, pag-iisipan ko muna. Ngumiti si Winnie bago tuluyang nagpaalam. Ngunit inihatid pa rin siya ng kaibigan sa labas dahil nag-aalala pa rin to. Di rin inaasahan ni Winnie naroon ang driver ni Reese kahit ay hindi naman siya sigurado sa pagpasok niya. Good morning, ma'am. Ngumiti na lang ang dalaga sa pagbati niyang iyon. Pinagbuksan siya nito ng pinto upang papasukin na. Bago to tuluyang pumasok, nagpaalam muli to kay Grace at tinatanaw lamang siya sa bungad. Pinasundo kayo ni Sir Reese. Baka pumasok daw po kayo at walang masakyan. Salamat po, Manong. Pasensya na po sa istorbo. Naku ma'am, wala yun. Trabaho ko naman po pagsilbihan si Sir at saka kung anong iniutos niya sa akin susundin ko. Tumango si Winnie habang nakangiti. Nasa opisina na po ba siya? Umaling ang driver habang tinatahak nilang daan patungong kumpanya. Nasa mansyon pa po. Naghahanda po siya sa pag-alis kanina ng sunduin ko kaya kung ganoon baka papunta pa lamang siya ngayon. Siguro po ma'am. Tumango ang dalaga at di na nagtanong pa. Nahiya din kasi siya kung mauunang muli ang boss kaysa sa sekretarya. Ngunit dahil sa sinabi ng driver nakahinga to ng maayos. Sa bungad pa lang ng entrance may mga empleyado na naghihintay sa kanilang boss. Natatanaw yon ni Winnie habang pababa ito ng kotse. Naisip niya agad na wala pa si Reese dahil tila babalak niyang salubungin ng mga empleyado niya. Ano pang meron? Nilingon ni Winnie ang driver matapos itong bumaba. Nasa labas pa rin sila dahil hinihintay nila ang pagdating ni Reese. Ang mga ilang empleyado kasi hindi nakadalaw sa pagsasalo noong nakaraang gabi. Nais nilang bigyan ng regalo si Sir. Wala sa sariling tumango ang dalaga habang nililingan itong ulo. Ngunit biglang naalala nito ang pag-alis ni Reese sa ospital kahapon. Hindi ba pumasok si Reese kahapon? Bakit ngayon lang sila nagbibigay ng regalo? Hindi pumasok si Sir. Tumaas kasi ang blood pressure ni Don kahapon kaya dinala to ng ospital kung saan kayo naka-admit kahapon. Napakurap ang dalaga sa sinabing iyon ng driver. Kung ganun pala, nasa ospital din si Sir kaya hindi umalis si Reese kahapon? Buong akala pa naman ng dalaga may bigla ang meeting tong pupuntahan. Kamusta naman na si Sir? Maayos na ba ang pakiramdam niya? Tumango ang lalaki sa tanong niya. Maayos na po. Na-discharge na rin po siya kaagad kahapon. Nagpapahinga na to sa manson. Dahil sa lalamang iyon, medyo nabawasan ang pag-aalala niya. Naging mabait naman kasi sa kanya ang ama ni Reese noon. Kahit paano napamahal na sa kanya ang senyor dahil sa kabaitan niya. Matapos ang pag-uusap nilang iyon, ilang minuto lamang ang lumipas nang dumating na ang kotse ni Reese. Huminto yon sa harapan at agarang pinagbuksan ng driver niya. Inutusan niya ito na i-park yun sa parking lot na agaran naman niyang sinunod. Dahil na rin nasa bungad na ang dalaga, agad siyang napansin ng boss nito dahilan upang lumakad siya papalapit sa kanya. Kamusta ka na? Makakapagtrabaho ka ba? Tumango ang dalaga sa tanong niyang iyon. Oo naman. Hindi naman maluba ang tama ko. Kaya ko naman. Baka mahilo ka kasi sa kalagitnaan ng trabaho. Dapat nagpahinga ka na muna. Umiling si Winnie. Wala din naman akong gagawin May inip lang ako sa apartment. Reese took a deep breath as if he can do anything about her. Decisions. Sa maiksing panahon ng pagkasama nilang dalawa, he almost know her attitude. Basta't mapursige ito sa trabaho at madalas niyang sabihin na ayos lang siya kahit mukha namang hindi. Kung ganon, huwag ka nang masyadong magpagod. Tumango si Winnie habang nakangiti. Alam naman nitong tao si Reese kahit na lagi pang mainit ang ulo niya. Siguro may pinaguhugutan lang ito ng sama ng loob. Kaya't suplado siya noon, tulad na lamang ni Asher. Good morning, sir. Welcome back po. May nag-abot ng bulaklak kay Reese pagkapasok nito sa loob. Agaran nito itong tinanggap bago magpasalamat sa kanyang mga empleyado. Pasensya na po kung hindi kami nakarating sa party. It's okay. I know every one of you is just tired. Just keep up the good work. Totoong ngumiti si Reese sa pagkakataong iyon. Lalong natuwa ang mga empleyado niya na inaluan pa ng kilig dahil yun lang ang unang beses na makita nilang ngumiti ang kanilang boss. Hindi rin naman na sila nagtagal doon dahil lumakad na to patungong elevator kung saan nakasunod sa kanya si Winnie.
Pagpasok nila sa loob, hinintay lamang sumara ng bintanang pinto bago niya ipasa kay Winnie ang bulaklak, sabay distansya dito. Nagtaka si Winnie dahil sa ekspresyon ng binata na nakangiwi. I don't like flowers. Sa'yo na. Bakit? Ang ganda kaya ng mga bulaklak. Nangiti ang dalaga habang tinitingnan ang bulaklak na nasa kamay niya. Dahil nahilig talaga ito sa bulaklak, hindi niya na yun tatanggihan. I don't like the smell of flowers. Parang naduduwal ako. Grabeng lalaki. Paano kung may nililigawan ka? Halimbawa, si Grace. Mahilig yun sa bulaklak katulad ko. Nagsalubong ang kilay nito dahil sa sinabi niya ng dalaga. Why do I need to court her? Dahil may nangyari na sa inyo. Di ba dapat mo lang naman siyang panagutan? I already talked to your friend but he is still hissing me. Ano bang problema niya? Napag-usapan niyo na ba ang tungkol sa nangyari sa inyo? Tumango ang binata. Of course, yes. Alam ko ang pagkakamali ko. Once na may nabuo, I will sustain that child. Hindi naman ako magkukulang. Nangunot ang noo ng dalaga. Yung bata lang. Oo, hindi naman porket may nangyari sa amin magsasama na kami. Pero hindi rin naman yun ang gusto dahil kahit may mabuo daw, lalabas na ako sa buhay niya. Napamaang na nailing ang dalaga dahil sa nalaman. Kung ganon, si Grace palang tumatanggi kahit nagpipresenta na tong boss niya. Nais pa nga sanang mag-usisa ng dalaga. Hindi na yon natuloy dahil bumukas ng pinto at mabilis nang lumabas ang binata dahil nga ayaw niya sa amoy ng bulaklak. Napapangiwi na lang ang dalaga habang nakasunod sa kanya. Maging sa pagpasok ito sa opisina niya, nagsuot pa to ng face mask dahil nilapag lang yun ni Winnie sa sarili niyang mesa. Habang nagtatrabaho na sila, dahil nasa isang silid lamang ang dalawa, hindi nila makikita kung sino man ang taong papasok sa kanilang silid. May kumatok kasi sa pinto na agara namang pinagbuksan ni Winnie. But she suddenly stopped in shock after she saw the man standing in front of her. She did not expect to see him after what happened yesterday. Pero ngayon parang wala na siyang lakas harapin pa to kahit maayos siya nakatayo sa harapan. Mr. Saavedra? Dahil sa tinig ni Reese, doon lamang nagbigay daan si Winter upang tuloy ang papasukin ng binata. She looked at her toes to divert her gaze on him. Di niya nais magtamang kanilang paningin kaya may nabuti na lang niyang magtungo sa kanyang pwesto. I already have the paper. Yon ang salitang narinig ng dalaga kay Asher matapos niyang makaupo. She remained in her seat without looking at them. Palagay kasi nito hindi naman dapat tingnan siya at pakinggan. Thank you, Mr. Saavedra. Have a seat. No thanks. I'm going to leave after you sign this. May asikasuhin pa ako? Oh really? Sure. Where's the paper? Hindi nagiging maayos ang pagtipa ni Winter sa laptop niya dahil nababaling ang pandinig sa dalawa. Iniisip ng dalaga ba't si Asher pa ang sumadya dito, gay may sekretary naman na siya. Bakit nga pala ikaw pa ang sumadya dito? Narinig yun ng dalaga mula kay Reese. Yon din sana ang tanong nito, subalit ano bang pakailam niya kung nais siya nitong magtungo rito? But Asher did not answer that question. Tumunog kasi ang cellphone ni Reese dahilan para doon mabaling ang atensyon nila. Kinuha niya to at agarang sinagot dahil baka importante. He excused himself to answer that call properly. Lumabas siya at naiwan sa loob si Asher at Winnie na walang imik na namutawi sa kanila. But Philip stand on his seat. He walked calmly with his posture to approach her. Uminto siya sa gilid ng mesa nito, ngunit di nagbigay ng pagbaling ang dalaga sa ginawa niyang yon. How are you? Natigilan si Winnie sa tanong niyang iyon. Ngunit huminga siya ng malalim bago sumagot. I'm fine. She answered shortly to make him frown. Nais sanang malaman ni Asher kung maayos na nga ba siyang matapos na nangyari kahapon. Stop asking me. Asher arched a brow because of what she said. Nagtataka siya kung ba't bigla'y gano'n ang sinabi ng dalaga. Ngunit gayon man di niya na inusisa pa ang nangyari kahapon. Pansin din itong medyo maayos naman ng dalaga dahil sa ayos niya. She have light pink lipstick on her lips. Kakaiba rin ang suot niyang uniform na nagpapataas lalo sa kilay ng binata. Di lang sanay si Asher na makita niyang ganito ang dalaga dahil noon di naman siya nag-aayos. You're really different now after long years. Yan ba talaga ang totoong ikaw? Dahil sa sinabing niyo ng binata, doon na nag-angat ng tingin si Winnie at nahuli niya ito na nakatingin sa suot niya. Nangisi siya sabay iwas ang tingin. Kaya mo siguro nasasabi yan dahil sa ayos ko. Pero walang nagbago sa akin. Kung anong pagkakakilala mo noon, ganun pa rin ako. Sa pagkakataong yun, nagtama ng kanilang mata. Matagal bago nagkaroon ng imik si Asher, ngunit hindi rin to nagpadala sa tensyon.
Hindi ako sigurado. Tumango si Winnie sa sagot niyang iyon. Pinakita niyang walang epekto sa kanyang sinabi niyang iyon kahit na nasaktan siya. Then stop talking about me. Huwag mo na rin banggitin pang kahit ano sa nakaraan. Mahiya ka naman sa fiancé mo. Asher laughed with full of insult. Hindi mo ba naisabihin kung bakit nagpapaganda ka na ngayon? He was really sarcastic with his tone. Kulang na lang sabihin niyang si Reese ang dahilan kaya siya nagkakaganto. I don't owe you an explanation. Kung magpapaganda man ako, huwag mong isipin na para yun sa'yo. Asher looked away with a smirk. Yeah, I almost forgot. May nanliligaw nga pala sa'yo. Matapos sabihin niya ng binata, bumaba ang tingin nito sa bulaklak na nasa mesa niya. Iniisip ni Asher na ang bulaklak na yun nagmula kay Reese kahit na hindi naman. We should not talk about this. Huwag din tayong masyado mag-usap. Para din naman iyon sa katahimikan na natin. Asher did not give an answer while looking firmly at Winnie. He wants to know everything even if he already have an idea. He wants to hear her reason again to make her inner peace start again. Para kumalma na siya dahil sa totoo lang hanggang ngayon, naguguluhan pa rin ang binata. Ngunit sa pagkakataon niyo hindi na muling nasundan pa ang pag-uusap nila. Dumating na kasi si Reese na agarang kinuhang atensyon nito na ngay patungo na sa kanyang swivel chair. I am sorry. Daddy just asked me to give the other employee a short party tonight. Tumango si Asher sa sinabi niyo ni Reese. Your employee that did not attend the anniversary? Yes. Yung iba kasi walang invitation. Super rush kasi ang party kaya't iilan lang sa kanilang nakapunta. Baka ngayong gabi lalabas na kami. Dahil sa sinabi niyo ni Reese, naisip niya na agad na siguradong sasama ang dalaga. Ngunit iwinaksi niya yon sa kanyang isip dahil sa sinabi ni Winnie ukol sa hindi nila dapat pang pag-uusap. Here's the paper. I already have a signature. Just inform me again when the transfer paper is ready. Tumango si Asher. I will inform my secretary to email you. Good luck to us, sir. Yun ang huling pag-uusap nila ng mga oras na yon. Lumisa na rin si Asher na wala nang balakid sa dalaga. Ngunit sa kaloob-looban ni Asher, nais niya pa rin. Nakausapin to, kahit na alam niyang bawal na. Naguguluhan siya at tinay to makapag-desisyon pa ng maayos. I have a party tonight. Are you going with me? Naituro ni Winnie ang sarili matapos yun itanong ni Reese sa kanya. Kakatapos lang ng lunch at doon pa lang sa opisina sila kumain kung saan nagpabili na lang na makakain ng binata. Saan gaganapin ang party? Sa exclusive bar lang malapit sa apartment ninyo? Doon ako nagpa-reserve para mas malapit sa inyo at hindi hassle ang pag-uwi mo. Wala sa sarili na tumango si Winnie dahil alam niyang dito makakatanggi kay Reese. Hindi rin naman na siya umiinom ng gamot kaya hindi bawal sa kanya kung sumama siya sa party na yon. Pwede ko bang isama si Grace? Nangunot ang noon nito dahil sa tulong niyang iyon. Paano kung uminom siya? Di naman na siguro iinom yon kung may trauma na siya sa nangyari. Nag-iwas ng tingin si Reese dahil biglay nakaramdam to ng hiya kahit wala siyang maalala ng gabing iyon. Alam pa rin niya at sigurado siyang nagalaw siya ni Grace habang lasing sila. It's up to you if you invite her, pero wag mong sasabihin na pinasama ko siya. Bakit? Ayaw mo ba na isama ko siya? Your friend is a chaos in my ass. Umirap ang binata dahil naiirita siya sa tuwing pinag-uusapan nila si Grace. She is beautiful, but she always shouts at me at never did that to other girls on me. Kung ganon gusto mo tratuhin ka ni Grace na para nagugustuhan ka niya? I didn't say that. Umalis na ang binata sa harapan nito at muli nang bumalik sa pwesto niya dahil doon naisip bigla ni Winnie na hindi kaya dumating doon si Philip dahil nabanggit niyon sa kanya ni Reese kanina. Napabuntong hininga si Winnie dahil lamang sa kaisipang hanggang ngayon iniisip pa rin niya si Asher. Matapos ng buong maghapong iyon sa opisina na mga Montelucas, pinahid na ni Reese si Winnie sa kanyang driver. Pinaalala pa ng binata ang gaganaping party sa nasabing bar nito kanina bago sila lumisan. Tinanguan niyo ng dalaga dahil pumayag naman na din si Reese na isama niyang kaibigan nitong si Grace. Anong gagawin natin doon, Winnie? Maboboard lang tayo sa party? Umiikot pa ang mata ni Grace habang sinasabi niya iyon. Nabanggit na kasi ni Winnie ang tungkol sa gaganaping second party ni Reese. Hindi ka pa ba nadadala nung ginanap ang party sa mansyon nila? Naburiyo lang tayo at kung pupunta ulit tayo doon, baka sa bar gaganapin ang party, Grace. Dahil sa pagputol ni Winnie, sasabihin niya, bahagya siyang natigilan at nawala ng imik.
Kalaunay natawa siya at tuluyang naupo sa kinahigaan nito. Bakit naman hindi mo sinabi? Nasa bar pala. Eh di sana kanina pa ako naghanap ng masusuot ko. Ikaw talaga pinapainit mong ulo ko. Naileng ang dalaga dahil sa sinabi niyang iyon. Tumayo na nga si Grace at agarang nagtungo sa cabinet na naroon upang maghanap ng maisusuot. Samantalang si Winnie ay nakaupo lamang habang sumisimsem ng kape. Anong oras pala mag-uumpisa ang party? Saang bar din? Malapit lang din daw to sa apartment. Hindi ko alam kung anong oras mag-uumpisa. Nangawi si Grace dahil sa sagot nito. Hindi mo man lamang inalam? Kilala mo ba ako mapag-usisa? Sabi ko nga hindi. Bumuntong hininga si Winnie habang patuloy na inuubos ang kape nito. Samantalang ang kaibigan nito ay naglabas na rin ng maisusuot nila. Ito ang sayo. Dahil bar naman ang pupuntahan natin. Direct, dapat maganda ka. Ano mo ba sa mga exclusive bar? Maraming gwapo? Alam ko pero hindi ako interesado. Umarko ang nguso ni Grace dahil sa sinabi ng kaibigan. Ang sabihin mo, kay Philip ka lang interesado. Muli, bumalik sa paghanap na masusuot si Grace matapos niyang sabihin yon. Tulala naman na si Winnie dahil sa pagkakaroon ng interes sa dati niyang nobyo. Aminin man niya o hindi sa sarili, alam ng dalaga na may puwang pa rin sa puso nito si Asher kahit na ikakasal na sa iba ang binata.